Hi guys! Made of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Five of Coins, the Hermit, the Three of Wands, and the Eight of Wands. Okay, so sa nakikita ko dito, maaring most of you ay makaramdam pa rin ng kalungkutan, pagiging alone. Okay, sa mga susunod na mga araw, talagang Five of Coins, ito yung naabandona or mag-isa nga sa coldness. And then Hermit, syempre yung mga Hermit, ito yung lumayo para mapag-isa. Okay? Some of you, pwedeng it's a choice. Okay? Choice nyo, kumbaga na hindi muna makipag-relationship. Choice ninyo na lumayo muna, mapag-isa muna, ganon. Pwedeng nag-i-emote kayo dyan. Nagmumukmok. Okay, nagtatago. Or hindi pa sadyang ready na kumbaga pumasok muli sa isang relationship. Pero, we have here the Three of Wands. Maaring mapag-isipan ninyo, mapagtanto nyo na ano mang ginagawa ko dito, bakit pa ako nagmumukmuk dito. Pwede naman akong mag-move on. Pwede naman akong umusad. And I can fall in love again. Parang ganun. And it can happen. Pwedeng may dumating sa inyo who will swift you off of your feet. Diba? And then we have here the Four of Cups. Pero, maaaring you will miss this opportunity kung patuloy kang nagmumukmuk dyan. Maaaring merong nang nag-message sa'yo, maaaring merong nang nagka-interest sa'yo, pero dahil sa nag-e-emote ka, hindi mo napansin or hindi mo pinansin, at dahil doon, maaaring mawala itong opportunity na to. And then we have here the Chariot. Parang meron talagang okay. Kasi, nag-aantay ka pa rin dito na may makipag-reconciliate sa'yo. Okay? So, pwedeng ma-miss mo yung opportunity ng pagdating sa'yo ng isang tao na potential na magiging partner mo. Kasi, masyado kang nakafocus or nag-aantay ka doon sa makikipagbalikan, makikipag-ayos sa'yo. Okay? Pero ayun nga, if you will decide to move on, there is a big chance na you can meet itong tao na ito na kakainlaban mo. Okay? And then you have here the Eight of Coins, the Five of Coins. So, it's going to be parang internal struggle. Parang kailangan mong ayusin muna yung sarili mo dito. Parang ayusin mo na wag ka na mag-cry dyan. Naalisin mo na yung mga what ifs mo. Alisin mo na yung mga doubts mo. Wag ka na yung tipong ang dami mo pang tanong na yung bakit? Yung mga ganyan. Bakit niya ako iniwan? Anong nangyari? Okay, minsan may mga tanong
na wala talagang kasagutan. Minsan naman, may mga tanong na simple lang ang sagot. Pinapakomplika lang natin. Okay? And then we have here the Queen of Coins. The Three of Coins. Okay. So, parang yung iba sa inyo, I think you will start with making yourself busy sa inyong career or sa inyong finances. Okay? And then, pwede na meron kayong ma-meet talaga in the process of working on yourself. May paparating sa inyo talaga na tao who will show you what love is. Okay? But, ayun nga, kung patuloy lang kayong nagmumukmuk dyan, maaaring this will become a missed opportunity. Okay? So, for now, ito yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, Three of Wands, moving on, moving forward, Hierophant, Six of Wands, Three of Swords. Okay. Pwedeng yung iba sa inyo, yung move on na yon, it does not mean na naghiwalay kayo ng person nyo. Pwede lang na mag-move on na kayo ng person mo sa kung ano yung naging issue ninyo before. Kung halimbawang nagkaroon ng third party situation before, pwedeng parang okay, forget na natin itong third party na to, kung ano nangyari. Let's move on from it and parang i-fix natin yung relationship natin na mas maging committed tayo sa isa't isa. Parang focus tayo doon. Okay? And pwedeng sa mga susunod ng mga araw, makaramdam ka talaga na binibigay niya sa'yo yung atensyon, oras, okay, pagmamahal. Okay? And then we have here, the Chariot. So, mararamdaman mo na finally, we are progressing. Umuusad yung relationship namin. Hindi na kami masyadong nagde-dwell sa past. And then we have here the Page of Swords, the Ten of Wands, and the Eight of Coins. Okay. But, hindi porke nagkakaroon ng improvement, puro parang patuloy-tuloy lang na improvement. Of course, meron pa rin yung mga setbacks, okay? Kaya medyo kailangan talagang pagtrabahuan ninyo pareho yung relationship ninyo. There's still going to be some problems along the way, but if you keep on pushing forward and helping each other, kumbaga mani lang itong mga problema na ito. Okay? Some of you, itong mga problema na ito can arise from being too curious. Yung masyado kasi kayong tamang hinala. Or pwedeng pasilip-silip pa rin kayo, patingin-tingin pa rin kayo sa social media nung tao na naging third party. So, in a way, hindi ka pa rin totally na naka-move on sa kung ano yung nangyari in the past. Kumbaga, malaki yung chance na bit mo pa rin or i-issue mo pa din sa kanya yung nakaraan. Kaya parang kailangan ayusin yun.
para hindi nyo bit-bit na dalawa yung inyong nakaraan na pwedeng maapektuhan yung inyong present and future. Okay? And then we have here the 4 of coins. Pero yung iba sa inyo talaga hindi makamove on. Nagdedwell sa past. Nagdedwell pa rin dun sa third party situation. Kaya parang dahil dyan, yung progreso ng relationship ninyo maaaring maantala. And then we have here the 5 of cups. Maaaring you might regret. Okay? Queen of Wands. Kaya, what you need to do is be confident, be secured with yourself. Kasi it can be part of your insecurity pa rin eh. Kaya ka tingin ng tingin pa rin, nagsususpetsa ka pa din. Kahit nasabihin natin, wala naman na talaga siyang ginagawa, eh insecure ka. Kaya ayun, palagi mo siyang pinaghihinalaan. Okay, so you need to work on yourself, your confidence, your trust sa person mo. Otherwise, bakit ka nasa relationship na yan kung wala ka namang tiwala pala sa kanya? Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Emperor, the Moon, the Wheel of Fortune, and Justice card. Okay. So, mga major arcanas to. Malakas yung energy. Malaki yung chance na itong tao na ito ay Aries, Pisces, Earth signs, Fire signs, and Libra. Okay? So, base sa mga barahan na to, meron ditong isang tao who will give you justice. Okay? Maaaring magkakaroon ng mga pagbabago. Magagandang pagbabago. Pwedeng the truth will come out. Especially if tong tao na ito ay malihim sa'yo at hindi niya masyadong kinikwento or pinaparamdam. Hindi siya showy, parang gano'n. Hindi rin siya madaling mag-open up. Pero nga, sa susunod ng mga araw, parang mararamdaman mo na may pagbabago sa kanya kasi suddenly, nagiging transparent siya. Nagiging open siya sa'yo. Okay? Nagiging truthful siya. And then we have here the Queen of Swords. The 8 of Coins. The King of Swords. The 5 of Coins. Okay. Ayun nga lang, medyo pwedeng mag-backfire yung pagiging honest niya sa'yo. Kasi, imbis na ma-appreciate mo yung pag-open up niya sa'yo, maaaring ikasama pa ng loob mo. Malaki yung chance na mag-clash kayong dalawa dito, mag-away kayo, at kapag hindi nyo naagapan at naayos, maaaring abandonahin ka pa nitong tao na to or dumistansya siya sa'yo. Okay?
And then we have here the Page of Coins, the Seven of Wands, and the Three of Cups. Okay. So, dumistansya man siya, may chance pa rin naman na magre-reach out siyang muli sa'yo para kumbaga talagang ayusin, okay, patibayin yung relationship ninyo, and eventually ayun nga, magkakabalikan kayo. Okay? Pero syempre, may mga words na nabitawan talagang sadyang tumatak na. And then we have here the Knight of Wands and the Five of Swords. So, yung mga words na yon na nabitawan, it can still hunt you or come back na pwedeng nyong gamitin sa isa't isa. No, sabi mo, ganito, ganyan ako, mag-aaway tayo, blah, blah, blah. Which will eventually make you feel sad. Parang nagkaroon tuloy ng conflict. Kahit na sabihin natin magkabalikan kayo, mas lumala pa. Paano ko ba explain? Hindi ang problema dito ay yung inamin niya. Ang problema dito is kung paano ninyo hinandle yung problem. Okay? Kung hindi nyo naagapan yung problema na yun, kung paano nyo susolusyonan yung problema na yun, okay, it can get worse. Kahit na sabihin natin na magkaayos pa rin kayo, parang eventually magbibit-bit ninyo yung issue na yun, or kung ano man yung mga nabitawan ninyo na salita sa isa't isa. Okay? And then we have here the Two of Swords. So, nagkaroon ka tuloy ngayon dito ng mas matinding confusion or doubts. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.